Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang babae na nagpakilalang kasambahay ang ngayon ay pinaghahanap matapos umanong tangayin ang mahahalagang gamit ng kanyang bagong amo sa loob lamang ng ilang oras matapos siyang matanggap sa trabaho. Ayon sa ulat, naganap ang insidente sa isang bahay sa Barangay Manggahan, Pasig City. Sa CCTV footage na kuha sa loob ng tahanan, makikitang tila normal lamang ang kilos ng babae habang inaalagaan at pinapakain ng isang bata. Ngunit hindi alam ng pamilya na may iba pala itong balak. Sa video, mapapansin na dahan-dahang dinampot ng babae ang isang cellphone na nakapatong sa mesa. Pagkatapos nito ay kinausap niya ang bata at hinikayat na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Ilang sandali lamang ang lumipas, bumaba muli ang babae. Doon na nagsimula ang kanyang mabilis na pagkilos. Mula sa iba't ibang bahagi ng bahay, isa-isang kinuha ang mga mahahalagang gamit kabilang ang mga cellphone, wallet at iba pang personal na ari-arian. Matapos makuha ang mga ito, maingat niyang binuksan ang gate at tuluyang umalis na parang walang nangyari. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa banyo ang nanay ng bata. Agad niyang napansin na nawawala ang kanyang cellphone. Nang hanapin niya ito at tanungin ang kanyang anak, saka lamang nila natuklasan na wala na rin ang bagong pasok na kasambahay. Doon nila napagtanto na sila ay nabiktima ng panlilinlang at pagnanakaw. Ayon sa biktima, mahigit 100,000 piso ang kabuuang halaga ng mga natangay. Kabilang dito ang mga cellphone na ginagamit sa trabaho, wallet na may lamang pera, mga ATM card, government IDs at iba pang mahahalagang dokumento. Bukod sa halaga ng mga gamit, mas malaking problema umano ang pagkawala ng mga personal na impormasyon at mahahalagang records na nakaimbak sa mga cellphone. Dahil sa pangyayari, ibinahagi ng biktima sa social media ang CCTV footage at karanasan ng kanilang pamilya upang magsilbing babala sa iba. Laking gulat niya nang makatanggap siya ng mga mensahe mula sa ibang tao na nagsasabing nakaranas din sila ng kahalintulad na modus mula sa parehong babae. Ayon sa ilang impormasyon, gumagamit umano ito ng iba't ibang pangalan at madalas targetin ang mga pamilyang naghahanap ng kasambahay. Karaniwan umano nitong tinatanong kung ilang tao ang nakatira sa bahay, kung may mga bata at kung ano ang sitwasyon ng pamilya bago ito mag-apply. Ilan po silang bata na aalagaan ko? 2 lang naman sila. Kapag nakapasok na sa trabaho, nagpapakita umano ito ng mabuting ugali at pagiging masipag upang mabilis makuha ang tiwala ng kanyang magiging amo. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, saka umano ito kumikilos upang isagawa ang pagnanakaw. Dahil dito, nananawagan ang mga awtoridad sa publiko na maging mas maingat sa pagtanggap ng mga kasambahay at iba pang empleyado sa bahay. Mahalagang humingi ng mga valid ID, barangay clearance, police clearance at iba pang dokumentong makatutulong upang makumpirma ang tunay na pagkakakilanlan ng isang aplikante. Pinapayuhan din ang lahat na magsagawa ng masusing beripikasyon bago magtiwala, lalo na kung ang aplikante ay hindi dumaan sa lehitimong ahensya o walang sapat na reference. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon at pagtunton ng mga awtoridad sa babaeng suspek. Samantala, nagsisilbi namang paalala ang insidenteng ito na sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait na pakikitungo at magandang pagpapakilala. Mahalaga pa ring maging mapanuri at maingat upang hindi mabiktima ng mga taong gumagamit ng tiwala para makapagnakaw. Ano ang masasabi ninyo sa insidenteng ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-ingat sa mga kahalintulad na modus.